May proyekto ho kaya ang gobyerno na walang kinurakot? Kung ibe-base natin sa mga sinasabi ng mga umuupo sa mga hearings noon, mukhang wala. Ano ba yun, sir? Natakasan ho ba ng konsensya yung ilang mga namumuno? Parang 'di ba napaka-obvious, ang daming mahihirap na tao, ang daming hindi mapaabot sa ospital yung kanilang mga sakit, tapos tinatawid pa sa ilog, mga bundok para makarating ng ospital. And then you hear of these things, 400 billion ang nasayang lang sa pagpapagawa ng mga health center. Sorry sir ha, nakakasama ng loob. Yung UA kasi yan ang pinto na nagagamit recently para nga maglagay ng mga insertions. So pork barrel fund siya. It's a way of allowing that system to continue. Sabi sa akin ni Congressman Chanco, parang 'pag party list representative ka daw, you get at least 150 million. Tama ho ba? 43 days na ng investigasyon dito sa mga kinurakot na proyekto. Wala pa rin daw pong nakukulong. Ang panawagan ko sa ating justice system, mag-set ng clear and definite limits na hindi dapat lalampas sa 3 o 5 taon yung paglilitis ng corruption case. I think it's not even Nepal who started it eh. I think it happened also in Sri Lanka and even Haiti, yung wave of anti-corruption. And now we see it in Madagascar. Sa palagay po ninyo, aabot ba sa puntong ganito ang Pilipinas? Kung tuloy-tuloy pa rin yung sistema na nakita natin na malaki pa rin ang pork barrel, na marami pa rin insertions, pwedeng umabot sa ganon. Representative Attorney Jokno, maraming salamat po sa interview na ito. Pwede ho bang i-walk through nyo kami dito po sa process ng pag-aproba ng Kamara o ng House of Representatives dito po sa 2026 National Budget? Well, first of all, thank you for having me, Jessica. Maraming salamat sa pagkakataon. Ang proseso ng budget ay nagsisimula sa mga hearings sa harap ng Kongreso. Opo. Doon na nagkakaroon ng interpellation sa iba't ibang mga departamento at ahensya. At pangalawang round naman, yung sponsors mismo ng bawat ahensya ang humaharap sa amin. Mostly, ang mga tanong ay nanggagaling sa minority Opo. dahil yan ang tungkulin namin bilang mga fiscalizer. And I'm very happy to say na talagang nagtrabaho ang mga members ng minority dito sa proseso ng budget. Dahil kitang-kita namin na marami dapat itanong para sa sambayan ng Pilipino. Opo, in both the committee level and sa plenary po. Yes. Naging maingay po kayo Oh, sa minorya. yes. Lalo't iilan lang ho kayo di ba? Nasa 30, more or less kami na nasa Okay. minority. And out of the 30, 12 lang, 1 dosena lang po yung nag-no sa national budget. Tama po ba? Nung nakarang araw, yes, Opo. 12 lang. Paano ho nangyari yon? Bakit hindi parang nagkaisa yung minorya dito po sa pag-aproba ng budget o na pag-no sa national budget? Well, kanya-kanyang desisyon talaga yan. Kahit nasa minorya kami, kami po sa Akbayan, matagal na namin ipinaglalaban yung isang transparent budget na talagang may pananagutan. Kasi nakita naman natin sa nakaraang budget yung naging problema sa mga flood control, sa mga insertions na nangyari nung kaduluhan na Oho. ng process nung nasa BICAM na siya. Mhm. And yung mga guni-guni, yung mga ghost. Ay, nako, lalo na yung mga ghost projects na yan. Considering po yung pinanggagalingan ng lahat ng usapin ngayon, yung mga kurakot projects na lahat nag-uugat sa budget, may I ask you a direct question, Representative Jokno, do you think na sana mas mabagal o mas inusisa yung budget? Dahil ang dami hong speculations, ang dami hong protesta ngayon tungkol sa proseso ng budgeting that led to all of these kurakot projects. So, hindi ba dapat mas inusisa, mas hinimay ng mabuti, hindi minadali itong budget na ito? Hindi lang yung question ng minadali, sana mas may partisipasyon
ang mga civil society groups natin na nagbabantay sa budget. Although ang kagandahan ngayon ay binigyan sila ng access sa mga meetings, hindi rin sila nakapag-attend ng BARC session although it was streamed live. At yung marami silang mga questions na sana may naihaharap pero walang oras na mailabas yun. At the same time, yung dahil sa nangyaring experience natin nung last budget, yung issue ng unprogrammed appropriations, sa Yes. tingin ko, yun ang dapat talaga nabigyan ng panahon para mahimay ng lahat. I was going to get into that kasi ang laki pa rin ho nung unprogrammed appropriations, 250 billion plus. And medyo marami ho kasi nagtatanong, ano ba kasi ang UA na yan? Pwede ho bang pakipaliwanag? Ang unprogrammed appropriations, pang standby fund lang dapat yan. And that is really supposed to be a small part ng ating budget dahil lahat ng mga big ticket items, lahat ng mga dapat na sa regular budget ay doon dapat ilalagay. Yung dati meron na tayong unprogrammed appropriations pero maliliit lang ang mga halaga niyan. At dati rin hindi naman nai-increase yan galing sa NEP pagdating sa Kongreso. Pero simula ng 2022, from the 2022 budget hanggang ngayon, nakita namin na talagang dumobo yung amounts na ito nga, umabot tayo ngayon ng 243 billion more or less. In previous years, mas malaki pa nga yung naging unprogrammed. At ang napansin namin, yung mga nilalagay doon ay mga big ticket tulad ng mga foreign assisted projects na dapat nasa loob ng regular line item budget natin. Unang-una dahil alam na nila alam na ng pamahalaan kung ano yung mga bagay na yon. Hindi mabilisan yung pag-approve ng mga foreign assisted projects. So there's enough time to make sure this is part of the regular budget. Ngayon, yung lumalabas sa mga dating budget ay pinark sa unprogrammed yung mga big ticket items para lagyan ng pork-related items yung regular budget. Sir, nandun tayo sa question on the unprogrammed appropriations. Standby funds ho ito, di ba? Para ang tama ho ba intindi ko pag may mga kalamidad o yung mga hindi nakaprogram na mga items ang executive branch, dyan kukunin nila yung pondo. Tama ho ba? Yes, yung mga unanticipated na kailangang gastusin ng ating pamahalaan. Pero pagdating sa emergencies at sa mga disaster, meron na actually tayong lump sum appropriation na contingent fund at disaster fund. So yung sabi ng iba na kailangan daw ng UA dahil nga sa mga calamity at mga disaster, actually, it's not needed for that. Kung lahat na po ng klase ng emergency, may nakalaan ng pondo, I suppose with the DSWD, etc., with the other departments, bakit kailangan pa ho ng additional funds na ilalagay dyan sa UA na yan? Ang sabi ng mayorya ay kailangan daw nila ilagyan yung foreign assisted projects na 240 plus billion dahil hindi raw umabot sa deadline yung mga submissions ng executive department para ilagay sa regular budget. Pero para sa akin, mababaw na explanation yon dahil foreign assisted projects don't happen overnight. Matagal pinag-uusapan yan, may kontrata yan. Kaya dapat sapat yung oras na ipasok nila sa line items ng regular budget. Kung ang ginagawa nila ay dahil sa nagkaroon ng delay o negligence on the part of the executive, why should we reward that kind of action? Big ticket items like foreign assistance projects should always be in the regular budget. Oho. Kasi alam naman natin na kalsada yan, so dapat nasa DPWH yan, di ba? Tsaka may commitments tayo internationally. Yes, kung magkano po yung ibibigay ng donor country, tatapatan lang natin yun, di ho ba? Yes, opo. So it's not something na unscheduled and hindi na estimate. Tama po ba? Tama yun, Oho. Jessica. So ano hong suspetsa nyo
Para saan ho talaga itong UA na 'to? Well, dalawa ang concerns namin diyan. Mhm. Unang-una ay, 'di ba ang power of the purse nasa Kongreso 'yan. Yes. 'Pag nilagay natin sa program of appropriations 'yan, ang magde-decide kung paano at kailan gagamitin ang DBM. Mhm. So kumbaga ay sinusuko ng Kongreso sa Executive Department yung kapangyarihan na dapat nasa amin palagi. Oho. Second ay yung delegation na ganyan ay vulnerable sa work, eh. Mhm. Kasi wala kaming scrutiny, hindi namin ma-review. Hindi rin natin malalaman, pati ang publiko, hindi malalaman kung paano nagamit yun until later, Mhm. if ever. No? Opo. So, maraming mga temptations na dapat para sa amin, fiscal discipline, wag na lang natin lagyan ng ganun klaseng temptations. Mhm. Pero natalo ho kayo, eh. 12 lang ho kayong nagprotesta. Eh May pag-asa pa naman dahil dadaan pa yan ng Senado at oo. Mhm. ayon sa ibang mga senador, babantayan nila itong issue ng UA. I think Gatchalian and Lacson din nagsabi ayaw na nila ng UA. Kasi ano ho bang again, dadagdagan ko lang po yung tinanong ko sa inyo kanina. Sa palagay po ninyo, ano hong, ah, nagreresulta diyan sa UA na 'yan? Diyan ho ba nanggagaling yung insertions, yung mga patronage, na pondo, yung mga, bayad utang o, incentives o rewards, may ganyan ho ba? Yung UA kasi yan ang pinto na nagagamit recently para nga maglagay ng mga insertions Opo. at para rin malibre yung ibang mga nasa regular budget. Kaya pinapark nila doon sa UA Mhm. para malagyan ng mga pork-related projects. So pork barrel fund siya? It's a way of allowing that system to continue. Mhm. Kaya nga ang aming panawagan ay i-zero out muna natin 'yan. Tapos sa mga darating na budget, pwede natin unti-unting ibalik pero 'wag naman natin ilobo ng ganyang Mhm. kalalaki. Previously meron naman 'yan but as you mentioned, mga nasa 60 billion at Mhm. most, mga gano'n lang yung mga halaga noon. Hmm. Pero para sa amin, klaro ito kung seryoso talaga ang Kongreso na ibalik ang kumpiyansa ng mga taong bayan na maayos itong budget process, transparent, may accountability, dapat i-zero out natin ang unprogrammed Ayun na nga ho, eh, ang appropriations. sama na ho ng reputasyon ng Congress, ng Kamara. Eh, hindi ho ba yun na input dun sa mga diskusyon? Na dapat mas naging maingat at mas naging, matipid or transparent, dapat given yun. Considering na may isinasalba kayong reputasyon, may isinasalbang reputasyon ng mga congressmen at ang House of Representatives. Actually, may isa pang concern. Pagdating ng BICAM ngayong budget cycle na ito, magiging transparent ba ang BICAM? Months ago, nag-file na kami ng resolution sa House na dapat isa-publiko yung lahat ng proceedings. Pwede pa nga i-live stream nila. Pati ang Senate ay nag-file din ng counterpart resolution, may mga senador. Pero hanggang ngayon, wala pa tayong assurance na magiging open and transparent yung BICAM process. Bakit ho gano'n? Ano ho yun? Immune yung Kongreso sa panawagan ng mga tao, yung galit ng mga tao, yung tindi ng rage? Hmm, Ano ho bang mood dun sa Kongreso ngayon? Baka maganda, Manhi Jessica, may tanong mo yan sa Mayorya Oho, dahil sila tatanungin ko rin talaga. po. Pero sa tingin niyo po, manhid yung mga kapwa niyo mga congressmen dito po sa galit ng mga tao? At sa suspecha na puro ano ba yung mga tawag ko, representatives, congressmen, hindi ho ba sila sumasama loob nila? Wala silang pakiramdam na Well, may mga gano'n po? mahirap na ilagay ko yung sarili ko sa kanilang Mhm. pag-iisip. Pero I think iba yung agenda, iba yung mindset nila pagdating dito. And that's something that we hope to address na sana sa mga darating din na mga uupo sa Kongreso ay Mhm. maging mas bukas sila sa maging transparent at accountable. Sorry that I have to ask you kasi ngayon lang ho kayo naupo sa Kongreso, but na-check niyo ho ba ito dun sa inyong mga hearings sa committee level or even in the plenary? Bakit bigla hong lumaki? From 2017, 67 lang siya,
2024, it's 731. And election year was this year, 2025, pero alam naman natin, it starts the year before. So itong 731 billion, for all intents and purposes, was an election UA. Tama ho ba? Hanggang ngayon wala pa kaming natatanggap na sapat na paliwanag kung bakit umabot sa gano'n. At, dapat ay karapatan ng mamamayang Pilipino malaman 'yan. This should never have happened in my opinion, and we should not allow it to happen again. Hindi dapat maulit 'yan. Moving forward is one thing, but looking backwards is another thing. Kasi pag hindi ho natin siningil itong mga pondong to, nasaan po ang accountability? And these are huge amounts. 731 billion. Parang hindi ho ba kasama yun dapat sa mga tinatanong, sa mga, lalo na yung mga nagsilbi ho ng mga congressmen pa before your time? Exactly, dapat singilin natin 'yan at kailangan malaman ng lahat kung paano nangyari 'yon at, saan napunta yung pera. Mhm. Medyo ang technical lang ho kasi pag budget ang pinag-usapan, di ho ba? Pero maybe we should reduce it down to paano ba ipapaliwanag ho ito sa mga taong bayan kaya? Ano ho sa palagay ninyo? Well, unang-una ang budget ay hindi lang naman mga numero at, pera. Mhm. Pera ng lahat ng Pilipino 'yan, unang-una. Pangalawa ito ay dapat para sa kaunlaran ng lahat. Oho. Kaya nga lahat palagi nilang tinatali ang budget sa development goals ng Pilipinas. Mhm. Kaya lang pagdating sa mismong proseso ng budget, kami lang yung sa mga minorya lang yata yung talagang nag-i-insist na kailangan malaman ng lahat kung ito bang gusto niyong ilagay na allocation ay paaabot do'n sa development goals na nakasulat na sa ating development plan. Mhm. At the end of the day, that should always be the overall goal ng budget. Oho, that's the ideal ano ho. Hindi ho Yes. kaya ang nangyari dahil pag nasa kongreso ka, ang priority mo ay yung iyong distrito at ang iyong mga constituent, ang gusto mo lang makakuha ng proyekto para dun sa mga bumoto sa'yo, tapos parang paulit-ulit lang naman ho yung mga proyekto na pinapagawa. Kalsada, farm to market roads, flood control. Is there a lot of thought process ho kaya na that goes into these things para may development plan ng buong bansa, align doon yung mga hinihinging proyekto ng mga congressmen for their districts? May ganun ho ba? Or is it just naku, may pondo daw sa sa flood control. Doon tayo, lahat tayo. That's why we're now seeing parang mga lugar na hindi naman kailangan ng flood control, may flood control project sila. Hindi ko kaya gano'n nangyari? Tendency talaga ng mga district representatives na siyempre i-push yung kanilang sariling mga Opo. agenda. Mhm. Kaya nga nagkaroon tayo ng mga party list dahil nakita ng mga framers ng konstitusyon natin na dapat rin may magiging boses ng mga sektor. Mhm. Ang nakakalungkot lang ay pati ang party list kailangan ng reform. At yun ang isang bagay na ngayon makakapag-focus na kami. Dahil we have to make sure na maayos ang party list representation natin. Yung mga tanong halimbawa, sino bang pwedeng ma-accredit bilang party list organization? Sino bang pwedeng maupo bilang representante ng party list? At dapat ba may mga political dynasty families na pwede pa rin magpaupo ng party list And worse, representatives? dapat bang may contractor na party Ay, list isa pa yun, representative? yes. Like Zaldico. Paano ho Question- naman naging party list representative ang isang negosyante at isang contractor? Or vice versa ba? Kaya nga kailangan natin ayusin at higpitan yung ating party list law. Dahil yun yung naging daan para makapasok yung mga contractor representatives at iba't iba na alam naman natin hindi naman sila sectoral talaga. Representative Jokno, isa pa pong pondo na kontrobersyal, yung confidential and intelligence funds. Si Sara Duterte, dyan na question. Pero the president himself has huge confidential and intelligence funds. Ano ang tingin nyo dito?
Well, unang-una ang dapat sagutin ng ating pamahalaan ay alin bang ahensya ang kailangan ng confidential and intelligence funds? Kung wala naman silang kinalaman sa national security halimbawa, bakit pa sila bibigyan ng intelligence funds? Mhm. Pang-law enforcement talaga yan, yung intelligence funds na yan. Yes. Pangalawa, pagdating sa confidential funds naman, ah, wala pa rin tayong sapat na mga regulasyon para mahigpitan natin yung paggamit nun. And pati ang reporting nun. Kasi 'di ba yung nangyari sa mga hearings the other year nung sa OBP ay pati sa DepEd, lumalabas na kung ano-ano mga pangalan yung binigyan daw ng confidential funds at wala rin tayong assurance na talagang napunta sa ganun mga sinasabi yung pondong yan. Bakit ho daw kasi kailangan ng confidential funds? Sabi daw ay ito yung para ito yung mga ginagamit nila para makakuha ng mga tips from informants or from whistleblowers na may mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang departamento, opisina. But trabaho ng ombudsman yun eh. At trabaho din ng iba't ibang mga watchdog agencies natin yan. So why give them the temptation na gamitin yan sa ibang purpose, no? At yun ang, alam mo, now that you mention it, para sa akin, kailangan mag-step up din ang Office of the Ombudsman. Tingin ko, itong mga issues sa flood control, issues ng mga ghost projects, noong una pa lang, dapat nakita yan ng Office of the Ombudsman. Representative Jokno, yung pong pork barrel, sabi ho ng, this early may mga nagsasabi na actually yung 2026 budget, marami pa rin daw dyan pork barrel funds na nakadisguise. Meron pang naririnig ako, soft pork barrel. Ano ho masasabi niyo doon? Yan ang isang bagay na binabantayan natin at ng mga civil society groups. Ang estimate ng mga kausap kong mga civil society ay maaring umabot ng over 100 billion yan in pork barrel disguised as legitimate projects. At kailangan bantayan natin yan. Yung nangyari sa atin itong nakaraan sa mga flood control, actually, ganun lang, hindi pa yan lahat ng kabuuan ng alam natin na naging corruption na issues. Farm to market roads, may mga issue din tayo dyan. Pati mga iba't ibang mga klaseng infrastructure. Dapat bubuksan din natin yan. At again, trabaho din yan ng Office of the Ombudsman at iba't ibang mga watchdog agencies natin. Pero bakit ho ganun? Di ba napaka-strong nung desisyon ng Supreme Court after the Napoles pork barrel scam na bawal na dapat ang pork barrel. But it still is there in various forms. Parang naglolokohan lang ho yata tayo, di ho ba? Meron pa rin pork barrel eh. Tama ho ba? Yun ang isa natin nakikita na kahit na may ganun ng desisyon ng Supreme Court, nakahanap pa rin sila ng paraan para magbigay ng pork. Nag-iiba lang yung kung ano yung mekanismo, pero eternal vigilance ang kailangan natin dyan. Yung patronage funds, yung ayuda, ang laki-laki pa rin po ng pondo. Patronage ho yun eh. Tama ho ba yun na may mga ayuda in various forms? Yes. Spearheaded by the Congress? Yes, at yun yung isa rin namin matagal nang ipinaglalaban na kung magbibigay tayo ng ayuda, dapat yung type ng 4Ps na may condition na makakabuti sa lahat ng mga mahihirap natin mga kababayan. Yung pagbibigay ng straight ayuda na mayroon lang ibibigay na pera halimbawa, that is really the ultimate form of patronage politics. At hindi dapat congressman namimigay ng pera, di po ba? Tama DSWD yun. dapat Yes, or kung anong department ang nakaranas ng sakuna o disaster, hindi ho ba? Tama yun. Pero bakit meron pa rin po? May AIX, may TUPAD, may 777. Yan yung In naging... Congress, oo. Yes, Oo. yan Bakit yung ho? naging isang version ng pork barrel.
Kaya sabi ko nga, eternal vigilance ang kailangan natin diyan. Wala bang soul-searching o self-evaluation ang Congress on these things? Hindi ho ba nagkakaroon ng panawagan sa inyong mga congressmen or party list representatives na we should be discussing all of these things, lahat ng mga nangyaring mali, dapat pinag-uusapan natin kasi may mga ganyan po eh. Wala ho bang ganun? Dapat pinag-uusapan 'yan, pero I cannot speak for the majority. Kami sa minority, pinag-uusapan natin 'yan at, malaking bagay sa amin 'yan. Sana gano'n din ang mga members ng mayorya. Okay. Sorry sir ha, nakakasama ng loob. Okay. Ano pong reaction niyo dun sa mga nagsasabi? I think si Senator Chis Escudero, the former Senate President Chis Escudero himself said na ito daw mga insertions in the 2025 budget were actually incentives or rewards or nilink niya po hindi ho pala yun yung sinabi niya. Sabi niya, may link between the insertions doon sa impeachment na final against the Vice President, Sara Duterte. Ano masasabi niyo doon? Kailangan malaman natin yung buong katotohanan sa mga nangyaring insertions sa BICAM noong 2025 budget at hanggang ngayon hindi pa natin alam 'yan. Apparently, walang record o kung may record man 'yan, hindi inilalabas. Kanino nanggaling yung mga insertions na 'yan? Sino ang nag-push? Bakit pinasok 'yan? We have to know that dahil kailangan may pananagutan yung, nangyaring 'yon. At hangga't hindi nila sasabihin yung katotohanan, ipu-push natin 'yan. Nalulula rin ho ba kayo? Doon sa laki Yes. ng mga pondo na parang misteryoso kung nasaan napunta? Oo, hindi lang ako nalulula, talagang nababahala at nagagalit dahil kapakanan ng ordinaryong Pilipino yung pinag-uusapan natin. Akala nila ay pera nila yun. It's like parang naging playground na lang ang budget. Samantalang hindi dapat ganon. Ang budget ay para sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Bakit daw ho nangyari yung mga ganong bagay? It depends on kung sino yung tinatanungan namin. Pero actually, naging maganda rin itong proseso sa budget because meron kaming mga nasagip na mga iba palang mga projects na hindi rin pala maayos. For example, sa Department of Health, yung Health Facilities Enhancement Program na lumabas pala hanggang ngayon ay only 200 of the 600 health facilities are operational. Hindi katanggap-tanggap yon. Frontline service yan ng Department of Health para sa ordinaryong Pilipino. And yet, parang baliwala sa kanila yung nangyayari. Nung ni-research namin yan, nakita namin na mula pa 2017, nagsasabi na ang COA sa Department of Health, ayusin ninyo itong problema dahil bilyon-bilyones in the last 10 years, 400 billion pesos ang inilaan nila for health facilities. And yet, 2/3 ng health facilities hindi gumagana. There has to be an answer to that. Kailangan may pananagutan yan. Nabasa ko nga ho yun. Kayo ho naglabas nun eh. Ano hong sagot ng DOH? Bakit daw po nagkaganon? Ang pinagbibintangan nila yung mga LGU. Pero pinoint out ko rin sa kanila, sabi ko, sandali lang, ang utos sa inyo ng COA ay ayusin ninyo ang planning, ang mga requirements, ang conditions for giving the LGUs the money for these health facilities. Bakit hindi nyo ginawa yon? Bakit parang pinabayaan ninyo? So hindi nyo pwedeng sabihin LGU lang ang may kasalanan. May kasalanan din ng Department of Health. And we will be looking into this more when we resume the sessions in November. Kasi sa taong bayan na nakakaranas po ng kahirapan, wala silang pambili ng basic na mga gamot, hindi nila kayang magpa-ospital. Pag naririnig ho yung mga ganyan, syempre magagalit po yung maraming mga kababayan natin. Sa loob ho ng Kongreso, pag nagtatanungan kayo, paano ho nauuwi yung diskusyon? Kami talagang masigasig kami magtanong dyan at hindi kami tumitigil hanggat may makuha kaming sagot. Kaya ako nga nung narinig ko yung mismo Secretary ng Health na sabi niya, itong
Health Facilities Enhancement Program, yan ang flood control version ng Department of Health. Galing mismo sa kanya yun. Sabi ko, there must be something wrong here. Bakit nagkaganito? Kaya sa darating na mga sessions namin, uungkatin natin yan at dapat malaman natin yung buong katotohanan pagdating dyan. Bakit ho kayo nangyayaring ganitong mga bagay sa lipunan natin? Tingin ko kulang pa rin tayo ng mga leaders natin na good governance talaga ang push nila. Tingin ko sa mga darating panahalalan, panawagan ko ito sa lahat ng mga mamamayan natin, lalo na yung kabataan. Pumili po tayo ng mga kandidatong talagang isusulong nila yung interest ng ordinaryong Pilipino. Kaso may mga ganun din pong politiko, akala mo okay nung una eh. Then sila rin po yung nauwing mga kurakot. Totoo yun, na wag natin lang tatanggapin yung salita nila. Tingnan natin yung track record. Doon talaga magkakaalaman. Ano ba yun, sir? Natakasan ho ba ng konsensya yung ilang mga namumuno? Ganun ho ba yun? Parang, di ba napaka-obvious, ang daming mahihirap na tao, ang daming hindi mapaabot sa ospital yung kanilang mga sakit, tapos tinatawid pa sa ilog, mga bundok para makarating ng ospital. And then you hear of these things. 400 billion ang nasayang lang sa pagpapagawa ng mga health center. Sabi ng health secretary mismo, yan ang flood control project version ng DOH. Para sa atin, talagang obvious yun. Pero nakita din natin sa mga flood control hearings na iba ang mindset ng ibang mga tao dyan. Di ba yung nakita niyong napakaraming salapi sa lamesa na parang baliwala sa kanila yun? Parang normal na ang korupsyon. Yun ang isang bagay na kailangan natin baguhin. Ano theory niyo ho doon? As a lawyer, as a human being, as a public servant, as someone who rose from street protests, bakit ho may ganun? May pagkukulang din yung justice system natin. Yun ang isang bagay na hindi masyadong nabibigyan ng atensyon, na kung sana noon pa nabigyan prioridad ang corruption cases, ay hindi na tayo aabot sa ganito. Alam mo, Jessica, nung budget hearings ng judiciary, nabigla ako nung tinitingnan ko yung mga sinabit sa aming mga reports. Napansin ko, meron palang mga trial na nakapending na kaso sa Sandigan Bayan. Ano to corruption and ill-gotten wealth cases na nagsimula noong 1987 pa. Isipin niyo yun, more than 40 years hindi pa rin nare-resolve ang corruption case. Sino ang nadedehado dyan? O di tayong lahat? Bakit umaabot sa ganyan? At hindi lang yung mula 1987, napansin ko there are more than 200 cases that have been pending, corruption cases for 20 years or more. Hindi katanggap-tanggap yon. Kailangan maging prioridad ng ating korte ang pagresolba ng corruption cases. Number one dapat yun, no corruption case should exceed 3 to 5 years. Sobra na para sa akin ng 5 taon. Sa palagay niyo po, how did we get this low? I mean, after EDSA, 'di ba? Parang we were the toast of the world. 'Di ba? Tayo ang nag-introduce ng people power sa mundo. And then there was, some motivation to do what's right. Pero several decades after, 40 years or 4 decades later, we still find ourselves in the same situation or worse than before EDSA 1. Sa palagay niyo po, bakit na-diskarilyata ho tayo ng bonggang-bongga? Palagay ko malaking factor dyan yung hindi natin nabuwag yung mga political dynasty. Kahit na nilagay natin sa konstitusyon na kailangan wala na yan. At yan ang isang sayang na pagkakataon kung hindi na natin binuksan yung pinto sa konstitusyon. Kung sinabi natin, eto na, bawal na simula ngayon. Without whether may congressional law or not, bawal ang political dynasty. Ito ang ibig sabihin ng political dynasty. Tingin ko hindi tayo aabot sa ganito. Yung concentration ng power sa iilan, talagang obvious na reality sa buhay natin yan bilang isang bansa na dapat mawala talaga if we want to have a better future. During your father's time, yan na ho yung issue against Marcos. Pero nandito pa rin ho tayo, kayo na ho nakaupo, kayo na ho nasa Kongreso. Yung pa rin po yung issue.
Well, hindi naman Alam na natin yun that the concentration of power in so few hands is not good for democracy. That's against democracy. Pero we're still here. Political dynasties still rule the land. Bakit ho kaya? But what's wrong with us? Well, I'd like to look at it from a different angle. Sa tingin ko, dumarating na yung panahon at dahil bumabata na yung mga botante natin na hindi na magiging ganyan klaseng phenomenon ang political dynasties. Ito lang huling eleksyon, nakita natin na marami na rin silang isinuka ng mga members ng political dynasties, pati yung mga ibang mga artista ay hindi na halal. At sana sa mga darating pa ng mga halalan dahil we are getting younger and younger as a voting population, ay dumami pa yung mga botante natin na hindi na madadala dyan sa mga political dynasty na yan. Okay. Thank you, sir. Can we talk about Zaldico? How on earth, paano ho nangyari na ang isang party list representative like Zaldico naging chairman ng Appropriations Committee? I mean, anyone naman can become chairman of the Appropriations Committee. Ang question, mali siguro ho yung tanong ko. Ang tanong ko dapat is, paano ho siya pinayagan na magkaroon ng kapangyarihan na ganon and so many billions na ina-allege na nakurakot under him? How was it even possible? Tingin ko, yan nga yung sakit ng politika sa atin, na yung patronage aspect ng politika ay umiiral, lalong-lalo na sa nakita natin sa huling budget system or budget cycle. Hindi dapat nangyari yon at maraming pagpapaliwanag dapat si Representative Ko or former Representative Ko. We have to have answers to that. At hindi na lang pwedeng basta kalimutan na lang yung nangyari in the past dahil pera ng lahat ng Pilipino yan at kailangan may pananagutan. Does the buck stop with him? Siya lang ho ba ang dapat managot? It's the entire leadership that must answer and provide the complete truth to the people. You mean the former speaker, Martin Romualdez? Yes, of course. You know, the buck stops nowhere else except with the speaker, kung ikaw ang speaker. Ang sabi ho ni former Speaker Romualdez sa ICI kahapon, wala raw ho siyang kasalanan. Well, we can expect that to be said from him. Pero hindi naman siya maghuhusga. At the end of the day, hindi lang rin naman ang ICI ang maghuhusga. Tayong lahat ang maghuhusga. From what you know about the goings-on in Congress, posible ba na yung Appropriations Chairman Committee lang ang sangkot sa ganito kalaking kurakutan po? From what I know, hindi lang pwede na hanggang sa APRO chair lang ang makakaalam ng ganyan. That is generally a leadership issue that everyone up to the speaker is aware of. So imposibleng hindi alam ni Speaker Romualdez or hindi siya sangkot dito po sa alleged anomalies na ito? That remains to be judged by the appropriate court or agency. Pero kung ang tanong mo sa akin ay would I accept an explanation like that? Mahirap na tanggapin yon na hindi alam ng isang speaker yung ginagawa ng kanyang APRO chair. Dahil the APRO chair really answers to the speaker. How about the president? Kasi sabi po ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, it would not have been possible for the president not to have known about those insertions kasi he signed the budget into law. And then, the fact na may mga vinito siya, I forgot how much now, means na alam niya how much the caboodle was, di ba? Out of the total amount. Alam niya how much to veto eh. So, it could not have been possible na hindi niya alam kung magkano yung kabuuan ng insertions na yon. Tama ka dyan, Jessica. Dahil na binito niya, we can presume na alam niya yung nangyari.
Mhm. At siya yung may kapangyarihan din na magtanong sa BICAM kung Mhm. ano bang ginawa ninyo diyan. Mhm. While we would be left in the dark, he should not have been left in the dark. Mhm. Pero sabi niya mahiya naman kayo. Yes. Actually, yung pagkasalita niya ng ganyan sa SONA ay yun ang naging pinto para malaman ng buong publiko itong mga ghost projects. At kailangan na i-push pa natin yung pananagutan at malaman yung buong katotohanan. Mhm. Sir, sorry. Sir, yung akbayan ho ba nakakatanggap din ng pondo from the national budget? Kasi sabi sa akin ni Congressman Chanco, parang 'pag party list representative ka daw, you get at least 150 million. Tama ho ba? Pero 'pag favorite ka o belong ka dun sa grupo nung ruling clique, dun ka nadadagdagan. May ganun Kung ho ba? ang naririnig ko I Mhm. cannot say I know this of my own knowledge, ay kung ikaw ay nasa mayorya, Mhm. whether ikaw ay district or party list, ay Mhm. ah, marami kang matatanggap. Pero kami sa minority, naghirap kami. Wala ho kayong pondong nakukuha? Wala ho yung 150 million daw at least, sabi po ni Congressman Chanco sa akin. Walang gano'n? Well, I'm not sure kung ano yung nire-refer niyang exact na line items na yon. Aha. Kung ano man yung nasa regular budget na line items ay meron din kami natatanggap. But if you're speaking of the usual na patronage type na district Mhm. projects, that's not the type that we have. Kasi sa kanya mismo kabalintunaan po, na si Zaldico, a party list representative, got 13 to 14 billion pesos in insertions pa lang yun ho, as far as flood control projects is concerned. Iba pa yung farm to market na nababanggit recently. Dahil So, nasa majority siya, tsaka siya ang chair ng APRO. So, I guess ganun ang kalakaran nila noon. but the thing is, there's money that goes around in Congress. Tama ho ba? Yes, yeah. Oho. So where does Akbayan put its money, yung natatanggap niyo po? Well, whatever Akbayan gets goes to the people who need it the most. Mhm. At meron kaming proseso sa loob ng partido para may siguro na talagang yung mga nangangailangan ay natutulungan natin. Yung opinion niyo lang po. Inumpisahan, I think it's not even Nepal who started it I think it happened also in Sri Lanka and even Haiti. Yung wave of anti-corruption. And now we see it in Madagascar. Sa palagay po ninyo, aabot ba sa puntong ganito ang Pilipinas? Kung tuloy-tuloy pa rin yung sistema na nakita natin na malaki pa rin ang pork barrel, na marami pa rin insertions sa PICAM na hindi nalalaman ng taong bayan until later on na lang na meron palang ganito na naging ghost project, pwedeng umabot sa ganon. Kaya para sa akin, itong nangyari recently na exposés, wake-up call sa pamahalaan niyan, sa administrasyon niyan, Mhm. na shape up and show, hindi lang yung salita, kundi ipakita nyo mismo yung na seryoso kayo sa transparency at sa accountability. Otherwise, we could reach, the same thing could happen here as has been happening in other countries. Yang ganyan po ba kinatatakutan? Nararamdaman niyo ho ba na may ganyang awareness yung mga members of Congress na 'pag hindi ito na-manage o na-handle ng mabuti, pwede tayong mapunta roon? Alam naman nila, aware sila sa mga nangyayari sa ibang bansa. Yung question na lang ay gaano ba nila ma-absorb yan, hindi ko na masasagot yun. At bakit hindi ho nila pinag-uusapan yung mga nangyari na mali in the past? Ay pinag-uusapan namin sa minority at meron din naman mga members ng majority who are discussing it. Pero let's just say that it's not an easy topic for them to tackle. Yung farm to market ho ba, napag-uusapan niyo na? Yung kasi ang laki rin ho pala nung pondo 'no? And then there's this supposed overpriced or most expensive
farm to market road in Tacloban. Natatalakay na ho ba yan sa Kongreso? Wala ako noon kung tinalakay man yan. At yun yung isang bagay na talaga rin nakakagalit, na hindi lang pala flood control, pero ayon sa mga balita ay pati mga farm to market roads ay ganun din pala ang nangyayari. Kaya hindi dapat tayo titigil sa flood control lang. In fact, yung final namin, nag-file kami ng isang panukalang batas. We call ourselves the Reform Bloc sa Congress, na dapat ang gagawa ng independent commission ay hindi ang executive, kundi ang Kongreso, para mabigyan siya ng sapat na kapangyarihan ng contempt, pati yung subpoena power na hindi lang invite kundi to compel attendance and production of evidence. At ang ginawa namin sa panukalang batas na yun ay ang mandato niya, hindi lang flood control, kung hindi lahat ng infracom projects. Dahil marami tayong nakukuhang balita na yun nga, pati roads and other infra ay ganun din ang nangyayari. Panawagan pa rin namin yan ngayon na sana may sa batas yan. Pati sa Pangulo kami nananawagan na sana i-certify niya as urgent yan para once and for all maayos natin itong problema sa infra na ang daming mga balita may corruption. Oo nga, may proyekto ho kaya gobyerno na walang kinurakot? Kung ibe-base natin sa mga sinasabi ng mga umuupo sa mga hearings noon, mukhang wala. Pero we have to get to the bottom of this. At, Lahat kinukurakot. di ba yun yung mga sinasabi nila na sabi daw lahat ng mga project ay substandard. May lumabas na balitang ganon. Kaya nakakabahala talaga eh. And hanggat hindi natin ungkatin yan at alamin yung katotohanan, we will be left in the dark about it. Anong personal feelings nyo and thoughts na dati ho nasa labas kayo, ito yung mga issue na nire-raise sa kalsada at dun sa mga human rights cases na hinahandle nyo. Now you're part of government. How does that feel? Pagkakataon ko na rin yan na talagang maging boses ng iba't ibang mga sektor. Nung ako'y humaharap sa korte noon, boses ako ng mga kliyente ko, mga manggagawa, mga mangingisda, pero case per case yun. Ngayon ay may pagkakataon tayo na talagang magkaroon ng pagbabago para sa lahat ng mga iba't ibang sektor natin. Yun nga lang ho, isa na rin kayo sa mga kailangan naming usigin. Oh, okay lang yun. Kasama sa trabaho yun. Issue ho ngayon yun eh, yung SALN. Ano pong masasabi nyo doon? Well, very welcome yung bagong lumabas na announcement ng Office of the Ombudsman na hindi na nila itutupad yung dating inisyu ng former Ombudsman at isa sa publiko na ang SALN. Ngayon, ako unang-una, anong nasa batas natin? Klarong-klaro sa batas natin na kahit sino mang mamamayan, kung gusto niya makita yung SALN ng sino mang opisyal, magbabayad lang yan ng maliit na fee at ibibigay dapat sa kanya. Pero sa tingin ko sa ngayon, kailangan mas maging proactive pa ang ating gobyerno. Why not publish all SALNs? If you want to set a limit, then at least all SALNs of heads of office, of all major offices in our country, lahat yan, executive, legislative, and judicial. Okay. Dapat meron tayong across the board na policy na kahit ano kang departamento, ma-access ng lahat ang SALN mo. Bakit importante yung SALN? Dahil yun ang magiging baseline. Kung may makikita tayo halimbawa na may dala-dala siyang Ferrari ng ilang milyon o may relo siya ng 11 million worth, pero ang SALN niya ganito lang kaliit ang sweldo niya, alam na natin agad na ill-gotten yan. So, napakahalaga ng SALN na yan. Sir, araw-araw po itong mga Gen Z ngayon at kahit sa social media, tinatanong, pang ilang days na ng hearing? 43 days na ng investigasyon dito sa mga kinurakot na proyekto. Wala pa rin daw pong nakukulong. Ano ho masasabi niyo doon? Kailangan bantayan natin na maigi yung proseso. Siyempre, talagang magkakaroon ng, kailangan medyo process rin yan. At kailangan din makuha ng komisyon at ng lahat ng mga ahensya yung ebidensya para magsampa ng kaso. Alam ko may ilan ng nakafile na mga cases, dapat bantayan natin yan. Pero ang panawagan ko sa ating justice system, lalong-lalo na sa ating Supreme Court, ay
maglabas ng utos na gawing prioridad ang corruption cases at mag-set ng clear and definite limits na hindi dapat lalampas sa 3 o 5 taon yung paglilitis ng corruption case hanggang sa appeal. Kasi nga, merong ibang mga kaso, mabilis lang yung paglilitis sa ibaba, pero pag umakyat naman, ilang dekada na at hindi pa rin nare-resolve. So the whole process dapat priority yan. Resolve natin lahat ng corruption cases. Sir, thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, sir, ha? Thank you.